Kaibigan, napakabuti ang Diyos sapagkat narito na naman tayo upang pag-aaralan natin ang salita ng ating Panginoon Diyos dito sa oras ng pag-aaral. Ang oras na ito ay magbibigay sa atin ng malalim na kaalaman sa salita ng Panginoon Diyos, na ito'y magbibigay ng tunay na kapayapaan at pag-asa ng buhay na walang hanggan. Kaya sikapin mong subaybayan, kaibigan, ang programang ito upang lalo pang maunawaan ang layunin ng Panginoon Diyos sa iyong buhay. Ito po ang iyong lingkod, Pastor Ray Urbi, bilang facilitator sa ating pag-aaral sa oras na ito. Binabati ko ang lahat ng mga viewers natin mula sa Calapan, Kapatalan, Digos City, yan din sa Small Valley, Florida Blanca, sa may Porac, sa may Binalbagan, sa Don Carlos, sa Dilasag, sa Tansa, sa Lamot, sa Tagkawayan, ganyan din sa Talisay, sa Lawi, Esdac, ganon din sa F. Carlos, sa Europe, sa Xiaovoa, Israel, ganon din sa Paris, sa Germany, sa Pennsylvania, ganon din sa buong Luzon, Visayas at Mindanao at sa buong mundo. At sa mga hindi ko pa nabanggit, kaibigan, purihin ang Panginoon Diyos sapagkat narito ka. Ngayon, maraming salamat sa mga masisipag na nagsusulat dyan sa comment section natin sa YouTube. At ganun din, ibinabahagi ang programang ito sa iba. Kasi dito namin malalaman kung saan nakakarating ang programang ito. Ganun din, ang lahat ng mga ginigiliw naming mga taga-subaybay sa AWR 89.1. Dalangin namin na kayo'y patuloy na palakasin ng ating Panginoon Diyos. Kaya makakasama natin dito sa oras na ito, sa ating pag-aaral ngayong trimestre, ay ang mga lalaki ng ating Panginoon Diyos. Una dito ay si Pastor Marvin. Siya po ang ating Ministerial Secretary at NDRIEL dito po sa North Luzon, Philippine Union Mission. Kumusta kayo, Pastor Marvin? Mabuti po, Pastor Ray, Pastor Jules, at sa mga kapatid na nanonood. At aking pong binabati ang mga kapatid po natin dyan sa Hawaii Central Church. At sina Pastor Madrid, siya po yung nag-retire na pastor dyan. At doon din po sa mga kapatid po natin dyan sa Baguio. At sa kanilang pakikinig at panonood sa programa pong ito ay nagbibigay kalakasan sa kanilang pananampalataya. Nawa, mga kapatid, manatili tayong tapat na maglingkod sa Kanya. Thank you. Ang pangalawang makasama natin dito sa studio ay si Pastor Jules Bermudez. Siya po ang ating Sabbath School and Personal Ministries Director dito po sa North Luzon, Philippine Union Mission. Kumusta kayo, Pastor Jules? Masayang-masaya, Pastor Ray at Pastor Marvin, dahil muli ay binigyan tayo ng pagkakataon ng ating Panginoon upang pag-aralan ng Kanyang mga salita na makasama natin ang mga kapatid. At binabati ko ang lahat ng mga kapatid natin dyan sa Northeast Luzon Mission na kung saan ay sinasabi nila na babati naman, pero hindi ko recall lahat ng inyong mga pangalan, mga kapatid. Kanya't lahat kayo dyan, binabati namin ng isang masayang oras ng ating pag-aaral ng salita ng Panginoon. Maraming salamat. Ngayon ay hingilin pa rin natin si Pastor Jules sa pangunguna sa isang panalangin. Tayo'y manalangin. Mahal naming Diyos, salamat po muli sa pagkakataon na aming buksan ng inyong mga inintuang salita. Aming hinihiling na bigyan kami ng kaalaman upang sa pamagitan ng inyong banal na Espiritu, kami magabayan sa amin pong pag-aaral ng inyong mga salita at maalaman namin, O Diyos, ang inyong kagustuhan sa aming buhay at magkaroon kami ng mas malalim na ugnayan sa inyo. Dahil ito ang aming hiling sa matamis na pangalan naming Panginoong Jesucristo. Amen. Amen. Noong nakaraang linggo, napag-aralan natin ang paksang reality check. Ito ay isang pagsusuri ng ating spiritual na kalagayan sa harapan ng ating Panginoon Diyos. Binabalaan tayo na umiwas sa pagiging maligamgam ayon sa Kanyang salita, na tayo'y maligamgam sa pananampalataya para hindi tayo isusuka ng ating Panginoon Diyos
tayo'y magpakatibay sa ating pananampalataya at lumapit tayo sa Kanya na patuloy na mainit ang ating pananampalataya sa Diyos. Laging umaasa sa kakayanan ng ating Panginoong Diyos upang magkaroon tayo ng masaganang bunga ang ating buhay espiritual. Umiwas tayo sa pagiging bulag sa katotohanan at hayaan natin na ang banal na Espiritu ay gagamitin tayong mabisa sa Kanyang kalooban, mabisa sa pagsusuri ng ating tunay na kalagayan at maging mahinahon tayo sa mga hamon ng buhay at laging handa sa pangangailangan ng iba. Mag-aral ng mabuti at isakabuhayan ang Kanyang mga salita. Kaya ngayong linggo, mga kaibigan, pag-aralan natin naman ang kalagayan o kahalagahan ng pagkilala sa tunay na karakter ng ating Panginoon Diyos. Ang Kanyang walang hanggang pag-ibig, ang Kanyang kaawaan at ang Kanyang biyaya. Subalit, makikita natin dito at kung papaano babaluktutin ni Satanas ang mga ito. Babaluktutin niya ang mga kataga na kung anuman ang pagkakilala natin sa tunay na kalagayan ng Diyos ay babaguhin ng kaaway. Ito'y isang malaking tunggalian ng mabuti at masama. Ngunit ayon sa hula, sa banal na kasulatan, ang lahat ng mga ito ay walang ibang magtatagumpay, kundi ang Diyos na buhay at ang mga hinirang ng Kanyang mga banal, na sapagkat sila ay may matibay, malapit, at madikit na ugnayan sa ating Panginoong Diyos. Kaya pagpasok natin sa pangalawang paksa, ay pag-aralan natin ngayong linggo na ang pamagat ay makilala ang Diyos. At ang talatang sauluhin ay matatagpuan sa Juan 17, versikulo 3. Ito pong sinasabi. At ito ang buhay na walang hanggan, na ikaw ay makilala nila na iisang Diyos na tunay at si Jesucristo na iyong sinugo. At buuin natin, kaibigan, ang leksyon natin at talakayan natin sa 3 punto. Ang 3 punto na ito ay mag-uumpisa ng 3 R. Una ay recognize God's true character. Ang pangalawa ay revere God's holiness and rest in His love. Ang pangatlo naman ay receive God's nearness through creation and Christ. Ibigay natin kay Pastor Marvin ang pag-uumpisa, pagpapaliwanag sa unang punto, mga kaibigan. Pastor Marvin. Pastor Ray, maganda dito pag i-connect natin yung nakaraan na ating pag-aral sa reality check. Yung the reality check, ito yung condition natin bilang isang mananampalataya, bilang isang makasalanan. At may invitation ng Panginoon na para sa ganon ay the reality check ay maging tunay, kinakailangan na ang mag-diagnose ang ating Panginoong Hesus. Ngayon naman ay yung title natin is To Know God. Ano ba ang kahalagahan ng pagkakilala natin sa Panginoong Hesus? Tingnan yung sa ating memory verse ay ito yung longest prayer ng Panginoon sa kanyang disciple. Ang sabi niya doon ay that they may know you. Now, yung salitang no, mga kapatid, bigyan muna natin ng kahalagan yung salitang to know para maintindihan po natin. Tingnan muna natin doon sa Old Testament at saka sa New Testament. Yung salitang know or knowing, ito doon sa Old Testament, ginamit ito doon sa context ng marriage. Doon sa Genesis 4 verse 1. Ano ang sabi doon sa Genesis 4 verse 1? At nakilala ng lalaki si Eva na kanyang asawa, at siya'y naglihi at ipinanganak si Cain, at sinabi, nagkaanak ako ng lalaki sa tulong ng Panginoon. At nakilala. At nakilala. Sabi ko kanina, doon sa context, quote-unquote, ng marriage. Yung knowing, maganda doon sa Old Testament, ang salitang ginabi doon ay yada.
Yung knowing ay intimate relationship. Parang pagsiping ito Iyon pala ang ibig sabihin nun ay there's the closeness, there is the covenant, then there is the experience. Yan, ito yung vocabulary doon sa Old Testament. Maranasan mo ang Panginoon, magkaroon ka ng ugnayan na madikit sa Kanya, then hindi lang yon, magkaroon ka ng covenant doon sa closeness ninyo sa ating Panginoon. Yun. Kaya nga, si Jeremiah, nagbigay din siya ng isang hadikain dito. Ano ang sabi doon sa Jeremiah 9:23 at saka 24? Tinitingnan muna natin yung Old Testament. Then later on, tingnan natin yung New Testament. Ganito ang sabi ng Panginoon, huwag magmapuri ang marunong sa kanyang karunungan at huwag magmapuri ang makapangyarihan sa kanyang kapangyarihan. Huwag magmapuri ang mayaman sa kanyang kayamanan, kundi ang nagmamapuri ay dito magmapuri na kanyang unawaan at nakilala ako, na ako ang Panginoon na nagsasagawa ng kagandahang loob, ng katarungan at ng katwiran sa daigdig, sapagkat sa mga bagay na ito ay nalulugod ako, sabi ng Panginoon. No, maganda dito yung sabi doon, huwag kang magmayabang, don't glory on your being wise, your riches, and so on. Ano ang pagmamayabang natin? Sabi doon, you give glory doon sa, dito, ang pag sa English sabi doon, that He understands and knows me that I am the Lord. Ayan, yung salita ng understand na ako'y makilala at ako'y kanyang malaman. Doon sana yung glory na yun. Ito yung sinasabi ng ating banal na kasulatan. Anong sabi dito, pag titignan natin, yung knowing God, Pastor Ray, Pastor Julius, ay relational, not intellectual. Pag intellectual, alam natin. Alam mo naman dito, pero yung relational, wala doon. Hindi yun. Kasi yung intimate relationship, it comes only doon sa relational avenue. Na pag intellect, walang relasyon eh. There's no connection at all. Kaya nga, yung yada, yung knowing, ang sinasabi doon ay kinakailangan magkaroon ka ng karanasan. Magkaroon ka ng ugnayan. Magkaroon ka ng covenant. Yun yung pagkasabi doon sa Old Testament. Now, doon sa New Testament, yung verse natin, ang ginamit doon ay ginosko. Doon sa 17, kanina sa 17:7, that I may know you. Yung know doon ay ginosko. Ang ibig sabihin noon ay, maganda growing in a relationship. Mga kapatid, tingnan natin yung paggamit nito. Doon sa Old Testament, ang sabi doon, mayroon kang karanasan, may covenant, may ugnayan. Sa New Testament naman, yung knowing ay you need to have a growing in a relationship. Lumalago ka dahil doon sa relasyon mo sa ating Panginoon. Kaya kinakailangan doon, once we recognize the true character, ito sana yung mangyayari sa ating buhay. Kasi in knowing, doon sa ating text, 17 verse 3, in knowing God, there is eternal life. Di ba, mga kapatid? Ito yung maganda na nangyari dito Because the moment that you don't know Christ, then how can you have eternal life? Then how can you have the reality check kung hindi mo alam yon? So, knowing, ang mangyari doon, it's walking with Him daily. Di ba? Doon sa practicality noon, tayo naman may asawa.
Di ba, nung panahon na wala pang text, nagsusulatan ka lang, nagliligawan ka. Bakit mo nililigawan? Bakit ka na in love? Dahil nakita mo lang siya, in love ka na agad? No, it's not. Hindi. It's the process of knowing the person. Ganon din yun eh. It's the process of knowing God. Then, paano natin malaman? It's only this one. It's only in the Word of God. And knowing God is reading His love letter to us. Paano mo ma-cultivate yung relationship na yan? Na hindi mo naman binabasa yon, hinayaan mo lang dyan, nagpe-Facebook ka naman, hindi wala ka naman time sa Panginoon, then paano ma-develop yung intimate relationship? Kaya nga, the moment that we recognize the true character of God, then on our part, kinakailangan yung intimate relationship. You cultivate that daily in a relationship of knowing God. In knowing God, growing in Him, and having an intimate relationship with Him. Maganda, Pastor. Yung binabanggit ni Pastor Marvin ay napakahalaga na ating titingnan yung pagkakaiba. Sinabi niya kanina yung intellectual knowledge doon sa relational na pagkakilala natin sa ating Panginoon. Kasi ang binabanggit ni Pastor Marvin na kung saan ay pagkakilala sa Kanya, yung relasyon natin. Kasi sinight niya kanina yung marriage, relasyon ng isang mag-asawa. Kung kilala mo siya, ay gagawin mo talaga ang lahat ng bagay dahil kilala mo, mahal mo siya. Dito sa banal na kasulatan ay aking nakita na kung saan bago pala ibinigay ng Panginoong Diyos ang Kanyang kautusan, ay ipinakilala muna niyang Kanyang sarili. Kung babasahin natin, Pastor Ray, sa Exodo 20, ang talata ay 2, binabanggit dyan yung pagpapakilala ng ating Panginoong Diyos. Ako ang Panginoon mong Diyos na naglabas sa iyo sa lupain ng Ehipto mula sa bahay ng pagkaalipin. Okay, so bago binigay ng Panginoon, pagkatapos niyan ay sinabi na yung mga 10 utos ng Panginoon. Bago niya binigay yung kanyang utos, ay ipinakilala niya muna yung kanyang sarili. Napakahalaga yon na kanilang titingnan, sino ba yung Diyos na dapat naming sundin? Siya yung Diyos na naglabas sa kanila mula sa kanilang pagkaalipin. Dahil si Satanas ay ang kagustuhan ni Satanas ay masira yung karakter ng ating Panginoon. Kahit sa Biblia ating titingnan na mula sa Genesis hanggang sa Apokalipsis, pinapakilala ng Panginoong Diyos ang kanyang sarili. Kahit pa sa kanyang bugtong na anak, pinakilala ng ating Panginoong Hesus ang Diyos Ama. Ngunit ang layunin ng kaaway na si Satanas ay masira itong pagkakilala. Kasi yung kanyang kasinungalingan ay sinasabi niya na ay ang Diyos ay hindi maibiging Diyos. Ang kanyang mga kautusan na hindi natin kayang sundin. Pero kung ating titingnan, sabi ni Augustus, God's law is the transcript of His character. Kanya yung kautusan ay nahati sa dalawa, pero ang sinasabi nun ay tungkol sa pag-ibig sa ating Panginoon. So, kung makikilala natin ang ating Panginoong Diyos, ang bunga na ito ay mayroon tayong mas malalim na ugnayan sa Kanya kung makikilala natin ang Kanyang karakter. At lalarim rin yung ating pag-ibig sa ating Panginoon, kung yun yung mangyari. Pero, kagaya ng sinabi na natin kanina, si Satanas mula pa rito sa Genesis, Kapitulo 3, pakibasa nga, Pastor Ray, ang talata ay 1, 4 at 5. Genesis 3, 1, 4 at 5. Uno, ang ahas ay higit na tuso kaysa alinman sa mga mailap na hayop sa parang na nilikha ng Panginoon Diyos. Sinabi niya sa babae, sinabi ba ng Diyos, huwag ninyong kakainin ang mula sa alinmang punong kahoy sa halamanan? 3. Subalit sinabi ng Diyos, huwag ninyong
kakainin ang bunga ng punong kahoy na nasa gitna ng halamanan, huwag din ninyo itong hihipuin, kundi kayo'y mamamatay. 4. Subalit sinabi ng ahas sa babae, tiyak na hindi kayo mamamatay, sapagkat nalalaman ng Diyos na kapag kayo'y kumain noon ay mabubuksan ang inyong mga mata at kayo'y magiging kagaya ng Diyos na nakakakilala ng mabuti at masama. So ang katotohanan, dito sa ating leksyon sinasabi na si Satanas ang unang nagduda doon sa karakter ng ating Panginoong Diyos. At ang pagdududang ito ay humantong sa pinakamalaking labanan sa kasaysayan, yung malaking tunggalian. Dahil dito ay kahit sa mga unang ninuno natin, may mensahe si Satanas na panliling lang sa kanila, sa binasa ni Pastor Ray. Ang sabi ni Satanas ay may tinatago ang Diyos sa inyo. Ayaw niya na maalaman niyo yung pinakamabuti. Iyon yung gusto ni Satanas, na kung saan ay yung hindi malinaw na larawan ng Panginoong Diyos ang pinapakita niya sa mga tao. Pangalawa, nais niya, ang sabi niya ay ayaw ng Panginoong Diyos yung pinakamabuti sa inyo na mangyari. Kanya tinago niya ito. At ang pangatlo ay sinasabi ni Satanas, dahil dito hindi mo pwedeng pagkatiwalaan ng Panginoon. Gusto ng kaaway na meron tayong pagdududa sa karakter ng ating Panginoong Diyos. Ngunit malinaw na binabanggit mula sa ating talata na kung saan sa Genesis hanggang sa Apokalipsis, binabanggit dito yung kagandahan at malinaw na larawan ng ating Panginoong Diyos, na kung saan ang Diyos na ating pinaglilingkuran ay makapangyarihang Diyos, walang hanggang Diyos. At ang Diyos na ito na ating pinaglilingkuran, habang nakikilala natin siya at ang kanyang karakter, lalalim naman yung ating pag-ibig sa Kanya. So, Pastor Jules, ang ibig sabihin niyan, pag ang isang mananampalataya ay nagda-doubt, nagdududa doon sa karakter ng Panginoon, yan ay inline siya doon sa tribo ni Satanas. Di ba? Sama. Di ba? Ganon nangyayari, ganon ang pangyayari doon. Kasi yon at the beginning, doon pa nga sa langit eh. Later on, doon sa ating susunod na mga pag-aaralan natin yan eh. Doon pa sa langit, nagduda na siya. Nagduda na. So, ibig sabihin yan pala, pag ako'y nanalangin, at doon sa aking panalangin, in practical sense, Pastor Jules, nanalangin ako, at yung panalangin ko naman, nagdududo ako, anong significant doon sa karakter? Kasi ang karakter ng Panginoon ay hindi yan nagbabago. At pagtitingnan natin dito ay yung knowing God, kinakailangan din pala na accompanied na iyong tiwala sa Kanya ay magpapatuloy yon. Kasi si Satanas, dinistort niya yun eh. Hindi lang yon, isa pa na nakita doon sa practical sense na when we represent Christ, sabi ko, Kristiyano, ako mananampalataya. But if you misrepresent Christ, still, walang pagkiba yun eh. If I misrepresent Christ, ang nangyari doon ay I don't recognize the true character of God because supposedly tayo ay mga ambassador, so don't misrepresent. Kaya maganda itong mission natin. Ito lang yung Pastor Ray, Pastor Jules, ito lang yung nakita ko na practical sense. So that the moment that you recognize the character of God, then we also represent His character sa ibang tao na ito yung nare-recognize nila yun. Kaya napakaganda, mga kaibigan at mga kapatid, na totoo na alamin natin ang tunay na karakter ng ating Panginoong Hesus. Magkaiba talaga yung may alam ka sa tao, pero hindi mo kilala. Ibig sabihin, pag may alam ka lang tungkol dun sa tao. Pero pag kilala mo yung tao, may ibig sabihin, nakasama mo siya, na nakasalo mo siya,
may relasyon ka sa Kanya. Alam mo yung Kanyang kaugalian. Ganon din tayo sa Panginoon Diyos, na itinatag ng Panginoon Diyos kung sino siya sa ating buhay. Ngayon sisirain ng kaaway sa magitan ng pagdududa. Kaya pag nagduda na tayo sa Panginoon Diyos, delikado na tayo. Nasa kuyong-kuyong na tayo, mga kapatid. So, pupunta na tayo sa pangalawang punto, napakaganda. Revere God's holiness and rest in His love. Anong ibig sabihin nito, Pastor Marvin? Pag tignan natin dito yung knowing at accompany dito doon sa holiness. Yeah. At ito ay reflection doon sa karakter ng Panginoon. Yan yan ang tinatawag na ripple effect niyan. Nagpapatuloy na effect niya. Parang domino ba? Domino effect. Ito ang sabi doon sa Levitico 20:26 na nagbigay ng Panginoon na you should be different among the people. Anong sabi doon? Kayo'y magpakabanal sa akin sapagkat akong Panginoon ay banal at kayo'y ibinukod ko sa mga bayan upang kayo'y maging akin. Maganda yan magpakabanal kayo dahil ako ay banal. Saan yung reflection sa ating Panginoon Jesus? Then ang sabi doon ay I have separated you as my people. Ibig sabihin noon, there must be distinction. Hindi ito yung gawain doon sa labas, ito naman yung gawain mo. Walang pagkakaiba. Kaya yung lifestyle, napakahalaga yung lifestyle yung lifestyle na kunyari, ito yung lifestyle sa labas, umiinom ng alak. Ang lifestyle ng mananampalataya, lasing ganon din. Is there distinction? Wala dun Kaya nga doon, you don't revere the character of God pag ganon. Kaya maganda yung ating lesson na in knowing God, the holiness will come as reflection of His character because we are different people among the rest. Kung ayaw mong maiba, there's no transformation and there's holiness at all. And the transformation will come from the Word of God. Halata at wasto ang nakikita nila sa buhay natin bilang mananampalataya. Pastor Jules. Pero may sinasabi ng mga tao, banal na aso, santong kabayo. Anong ibig sabihin? yung reflection na sinasabi ni Pastor Marvin kanina ay hindi nakikita. Kasi hindi kilala ang karakter ng ating Panginoong Diyos. Yung kasing kabanalan, ito yung palaging inuugnay sa ating Panginoong Diyos. Kung ating titingnan ang Diyos, ang palaging niinugnay sa Kanya na salita ay yung Kanyang kabanalan. Kanya kung ating babasahin sa Apokalipsis 4:8, binabanggit dito kahit yung mga anghel sa langit, 3 beses na binabanggit ang salitang banal, banal, banal. Anong sinasabi diyan, Pastor Ray? At ang 4 na nilalang na buhay na may 6 na pakpak, ang bawat isa sa kanila ay puno ng mga mata sa palibot at sa loob. At sila'y walang humpay na nagsasabi araw at gabi, banal, banal, banal. Ang Panginoon Diyos ang makapangyarihang sa lahat, ang noon at ang ngayon at ang darating. So napakaganda yung binabanggit dyan, yung 3 nilalang, ang kanilang pagsabi ay pagkakita nila banal, banal, banal. Kung ihambing natin dito sa ating mga tao, ay yung kabanalan ng Panginoong Diyos, pag makita niya yung tao ay talagang mamamatay siya. Kanya kahit pa sa Old Testament ay merong holy place and most holy place na kung saan kapag yung pare ay tutungo doon sa holy place na hindi nakahanda, mamamatay. Sa most holy place. Sa most holy place. Kasi siya ay makasalanan talaga. Yan ang likas ng ating Panginoong Diyos na inuugnay sa Kanya
kapag pinag-uusapan natin ang Diyos, ang kanyang kabanalan. At ang kabanalan ng Diyos ay siyang pundasyon ng kanyang mga katangian. Ano ba yung katangian ng Panginoong Diyos? Ating makikita ng Diyos ay, ang pag-ibig ng Diyos ay dalisay, kanya banal na pag-ibig. Yeah. Ang Diyos ay sinasabi rito sa ating leksyon ay ang kanyang kaalaman ay walang hanggan, omniscience na sinasabi. Kanya banal na kaalaman. Ang Diyos, sinasabi dito, ay makapangyarihang Diyos, omnipotence, kanya banal na kapangyarihan. So lahat ng mga bagay na inuugnay sa ating Panginoong Diyos sa kanyang katangiang kabanalan, na kung saan ito sana yung sinasabi kanina ni Pastor Marvin, na i-reflect ng bawat isa sa atin dahil we are ambassador of Christ. We are a living epistle, read and known by men, na nakikita ng mga tao. So, hindi sana pwedeng sabihin ng mga tao na ikaw ay banal na aso, santong kabayo. Hindi sana ganon ang pagtingin ng tao sa atin, kundi yung refleksyon ng ating Panginoong Diyos ang nakikita sa ating buhay. Yun yung sinasabi kanina. At saka yung holiness, Pastor Jules, Pastor Ray, this must be accompanied by love. Yeah. Kasi banal ka nga at yung kabanalan mo naman ay kinukumpir mo sa iba. Wala naman. Kwan yun, iba yun. Yun yung parasaic holiness yun. Kaya it must be accompanied by love. Ito ang sabi doon sa 1 John 4, 7 to 10. 1 John 4, 7 to 10. Anong sabi doon? Kasi ito sana yung one of the reflections. Sabi dito sa 7, 4, 7 to 10. Mga minamahal, mag-ibigan tayo sa isa't isa sapagkat ang pag-ibig ay sa Diyos at ang bawat umiibig ay ipinanganak ng Diyos at nakakakilala sa Diyos. 8. Ang hindi umiibig ay hindi nakakakilala sa Diyos sapagkat ang Diyos ay pag-ibig. 9. Dito nahayag ang pag-ibig ng Diyos sa atin sapagkat sinugo ng Diyos ang kanyang bugtong na anak sa sanlibutan upang tayo'y mabuhay sa pamagitan niya. 10. Narito ang pag-ibig, hindi sa tayo'y umibig sa Diyos, kundi siya ang umibig sa atin at sinugo ang kanyang anak na pantubos sa ating mga kasalanan. No. Maganda doon eh. Ito yon na the holiness of God, it must be accompanied By love. by love. Ayan. Kasi yun, di ba sabi natin kanina is the reflection. Kaya pag sinabi doon, lalo na doon sa verse 7, ang sabi doon, everyone who loves is born of God and knows God. Kaya ibig sabihin noon, yung ipinapakita yung pag-ibig, nakikilala ang Panginoon. At hindi lang yun, kilala talaga ang ating Panginoon. Kaya doon sa another thing there ay doon sa huling praise ng verse 9, ang sabi doon, that we might live through Him. So, dapat mabuhay tayo ayon sa kanyang pag-ibig. Kaya maganda ito eh. Doon sa ipapakita natin do in knowing God is not only knowing that He is a holy God, and also knowing Him, we know also that He is a loving God. Yeah. Na yung ano ba yung situation natin na makasalanan doon, yung pag-ibig ng Panginoon ay naandun pa rin sa atin. Kaya kung reflection 'yon, kahit yung hindi pala kaibig-ibig, Ibigin. di ba? Yung hindi mo mapatawad, patawarin mo. Kasi that's part of knowing God. Kasi tayo mga minamahal na kapatid, minsan, we are selective. Pero, paano mo sabihin na, kilala ko ang Panginoon, selective ka naman. Na, Walang pag-ibig doon. Tapos kilala mo ang Panginoon, may kaaway ka, hindi mo mapatawad.
Anong pag-ibig doon? What's the use of knowing God? Meron kasi, Pastor Marvin, yung sinasabi ng mga tao, mahal ko ang Diyos, sabi niya, na hindi niya nakikita. Pero yung nakikita niyang kapitbahay niya, hindi pa niya Kaaway kayang mahalin. Paano maniniwala sa iyo ang Diyos? Wala. Na sinasabi mo, mahal mo ang Diyos, hindi mo siya nakikita. Yung kapitbahay mo nakikita mo, hindi mo siya kayang mahalin. Kanya sa verse 16, pakibasa nga, Pastor Ray, sa 1 John na pinabasa ni Pastor Marvin kanina. Sa verse 16, anong sinasabi diyan? At ating nalaman at sinampalatayanan ang pag-ibig ng Diyos para sa atin. Ang Diyos ay pag-ibig at ang nananatili sa pag-ibig ay nananatili sa Diyos. Okay. At ang Diyos ay nananatili sa Kanya. Okay. Ang Diyos ay nananatili sa atin kung, ang sabi diyan sa atin, nananatili din tayo sa pag-ibig ng ating Panginoong Diyos. Napakahirap yung sinasabi ng ating Panginoon kung minsan na mahalin mo kahit yung kaaway. Ito'y paradox na kung saan ay mahirap gawin pero kailangan dahil yan ang karakter ng ating Panginoon eh. Ang Diyos ay mapagmahal, hindi lang siya banal na kailangan nating na-i-reflect kundi siya ay mapagmahal din. Kanya kung nananatili tayo sa Diyos, kailangan na yung pag-ibig niya nakikita rin sa ating buhay. Tama. Kaya ang pangalawang punto ay nagpapaliwanag mga kaibigan na respetuhin natin ang kabanalan ng Diyos. Hindi siya pangkaraniwan sa ating buhay. Pag tayo'y lumapit sa Kanya, nabuhay si Kristo sa ating buhay, makikita sa atin ang Kanyang kabanalan, makikita rin sa atin ang pag-ibig at tayo nagkakaroon ng tunay na pahinga at kapayapaan. Bakit? Tayo'y Kanyang binubukod. Sapagkat ang Diyos, pag siya ay tinawag na banal, ibinubukod tayo. Binubukod tayo pag tayo nabubuhay sa Kanya. Kasama natin siya araw-araw. Sa pangatlong punto na tayo, mga kapatid. Receive God's nearness through creation and Christ. Anong paliwanag nito, Pastor Marvin? Pag tingnan natin to, balik tayo doon sa maganda sa Old Testament at saka sa New Testament. Doon sa Old Testament, ipinakilala ng Panginoon ang kanyang sarili as a creator. Yung mga salita doon na mababasa mo doon sa Deuteronomy 1, Elohim. Sa 127, creator. Ano ang kanyang ginawa bilang creator? I-provide niya yung kailangan ng tao. Bago niya lalangin ang tao, i-provide niya. Hinanda na niya lahat. Hinanda niya lahat. So it means to say, God is the provider during the creation. Hindi ba pwedeng ang first day ay tao ang lalangin niya? Hindi pwede. Ibig sabihin nun, hinanda niya muna bago niya nilalang ang tao. So Elohim is a provider God. Then, ang sunod doon, yung sa New Testament naman, doon sa Matthew 1:21, yun ay Emmanuel. Anong nangyari naman doon? Nakitahan, nakitira sa atin para malaman niya yung tao. Ito yung Diyos ng Old at saka New Testament. Marami pang description yan, pero ito lang doon sa ating itang lesson. Kaya ito, God as the provider, God as the redeemer. Nakita natin sa Old Testament, God is the provider, the creator, and the New Testament, nakita natin, siya ay redeemer. Now, on this process, being the provider and being the redeemer, ang sabi ng Panginoon, dapat kilalanin mo ako. Ako na nga ang nag-provide sa'yo, tapos hindi mo pa ako kikilalanin. Ako ang nagligtas sa'yo, tapos hindi mo pa ako kikilalanin. Di ba, mga ganon. Kaya, tingnan natin anong sabi ni John? 1 John 2 verse 3 to 5. Very striking point ito Anong sabi niya? 3. At sa ganito'y nalalaman natin na siya'y kilala natin kung tinutupad natin ang kanyang mga utos. 4. Ang nagsasabing, kilala ko siya,
ngunit hindi tinutupad ang kanyang mga utos ay sinungaling at ang katotohanan ay wala sa kanya. 5. Ngunit ang sinumang tumutupad ng kanyang salita, tunay na naging ganap sa taong ito ang pag-ibig ng Diyos. Sa pamamagitan nito'y nalalaman nating tayo'y nasa Kanya. Napakaganda na. Now, balik ako doon sa discussion natin. Sabi ko nga kanina, Old Testament, the provider. New Testament, the Redeemer. Redeemer. Now, sabi na, dapat makilala niyo ako. Ngayon, on the other hand, on the practicality, ang sabi ni Juan, now by this we know that we know Him if we keep His commandments. Now, paano mo malalaman ang Panginoon? Kasi tinitingnan natin yon. We need to receive God's nearness through creation and Christ. Now, paano mo malalaman na you already received that kind of nearness? Ang sabi ni Juan, kilala mo ako, makikilala mo ako kung, ano sabi doon? Sundin mo. Tuparin mo ang aking Mga utos. mga utos. Ibig sabihin noon, sabi ni Pastor Julius kanina, ay yung utos, yun ang transcript ng ating Panginoon. Kung kilala mo yung tao na nagbigay doon sa transcript ng kanyang character, dapat sundin mo. At yung transcript na yun, yung character ng Panginoon. The moment na hindi mo sinunod yun, ano ang sabi dito? Natuloy natin. Sinungaling. Who says, yung nagsasabi na kilala ko siya. Tingnan natin mga minamahal na kapatid. Kikilala ko siya at mga nanonood. Kilala ko siya, sabi niya, pero hindi naman niya tinutupad ang kanyang mga utos. Ano ang tawag sa kanya? Siya ay sinungaling. Siya ay sinungaling. At ang katotohanan. Ito yung karakter Wala na sa dinidiscuss kanina ni Pastor Joles. Ito yung karakter na sumisira doon sa karakter ng Panginoon na si Satanas. Si Satanas, sinungaling siya kasi sinisiraan niya yung karakter ng Panginoon. Ngayon naman, sinasabi mo na tinutupad, na kilala mo ang Panginoon, hindi mo naman sinusunod yung kanyang utos, sinungaling ka pa rin. Ang ibig sabihin noon, wala tayong pinagkaiba ng si Satanas na sumisira doon sa karakter ng Panginoon at itong sinasabi mong kilala mo ang Panginoon at hindi mo naman tinutupod ang kanyang utos, sinisiraan mo pa rin yung karakter ng Panginoon. Nakita niyo yung ugnayan nito. Kaya napakaganda ito eh. Kaya hindi lang 'yon. Ang sabi niya doon, and the truth is not in Him. Yung katotohanan, ang sabi niya ay Wala sa Kanya. Wala sa Kanya. Oo. Nung sinisiraan ni Satanas, yung karakter ng Panginoon, yung katotohanan, wala sa Kanya. Pag hindi naman pala natin tunupad ang Kanyang utos, yung katotohanan, wala din sa Kanya. Intellectually, kilala natin, but relationally, we are not growing. Kaya ito yung ating lesson. Kaya ang sabi doon sa verse 5, but whoever keep His word, truly, the love of God is perfected in Him. Yun. Ang sabi doon, yung gumagawa at sumusunod yung katotohanan, yung utos, ang sabi doon, yung pag-ibig ng Panginoon, ay anong sabi doon? Perfected. Ano ba sa Tagalog yun? Magiging ganap. Nagiging ganap. Yun pala. Knowing God, magiging ganap pala tayo if we know Him by love. Yung tao lang, pagkilala mo lang na walang pag-ibig nun, is useless. It's only a material thing. Pero ang sabi doon, napaganda doon perfected in love, that we must know that we are in Him. Yung pala, pag tinupad mo yung utos, hindi lang nakikilala mo siya,
we are in Him. Sabi ni Jan tayo ay bahagi doon sa kanyang buhay. Amen. Napakaganda yung binabanggit ni Pastor Marvin na kung saan ay yung pag-ibig na ito yung pagkakilala natin sa ating Panginoong Diyos. Yung sinasabi natin kanina na transcript ng karakter ng ating Panginoon, yung kanyang pag-ibig. Yung binabanggit ni Juan din sa Juan 14:15 na kung mahal mo ako, sundin mo ang aking mga kautusan. So, doon na ipapakita na mahal natin ang ating Panginoong Diyos. Ngunit gusto kong bumalik tayo doon sa binabanggit ni Pastor Marvin kanina na sa paglalang. Merong dalawang ginamit dito na salita sa Hebreo na Elohim at saka sa Yahweh. Sa chapter 1 ay binanggit yung salita rito na Elohim. Ito yung iisang Diyos na inilalarawan nito yung makapangyarihang Diyos. Ngunit kung minsan, ang nasa isipan ng taong pagkakilala nila sa Diyos ay Diyos na malayo kasi siya lumalang lang tapos wala na. Malis na. Pero meron pang isang bagay dito na binabanggit na kung saan ay Yahweh sa pangalawang chapter ng Genesis, na itong Yahweh ito ay mas personal na pangalan ng ating Diyos na karaniwang ginagamit upang ipakita na siya ang Diyos ng tipan. Ang Diyos na ito ay gustong makipagtipan sa bawat isa sa atin dahil siya ay mapagmahal na Diyos. Yung binabanggit na natin kanina, mapagmahal na Diyos na gusto niya na meron siyang mas malapit na ugnayan sa bawat isa sa atin. Kanya nga't sa Kapitulo 2, makikita natin kahit pa yung araw ng Sabat, dito pinapakita, merong gustong mas malapit na ugnayan ng ating Panginoon na gusto niya na ipakita na halimbawa sa mga tao. Sa Genesis 2:1-3, dito, yung tatlong bagay na ginawa niya, He rested, He blessed, and He sanctified. So He set an example for us to follow kasi gusto niya na makipag-ugnayan sa atin, makipagtipan sa atin ang Diyos na ito. Na kung saan ay dito natin makikita, ito yung pangalawang salita na immanence. Yung una kanina, yung makapangyarihang Diyos, transcendence, at yung pangalawa ay immanence, yung mas malapit na Diyos na binabanggit dito na ito yung sinasabi na Yahweh Elohim, yung Diyos na gustong makipagtipan sa atin, yung Diyos na mas malapit sa bawat isa sa atin. Kanya nga't kung ating babasahin na sa Gawa 17:27 at 28 nung sinasabi dyan, Pastor Ray. Pakibasa nga. Ito yung sinabi ni Apostol Pablo sa mga taga-Atenas sa Mars Hill. Gawa 17. 27-28. Upang kanilang hanapin ang Diyos, baka sakaling siya'y mahagilap nila at siya'y matagpuan. Bagaman hindi siya malayo sa bawat isa sa atin, sapagkat sa Kanya tayo'y nabubuhay at kumikilos at nasa Kanya ang ating pagkatao, tulad ng sinabi ng ilan sa inyong mga makata, sapagkat tayo rin ay Kanyang supling. So, ito yung gustong ipakilala ni Apostol Pablo sa Diyos na hindi nila kilala. Ang sabi niya, ang Diyos na ito hindi malayo. Yung sinabi na kanina ni Pastor Marvin, He is the provider. Dito tayo nabubuhay sa Kanya. At sa lahat ng bagay, He is the provider. Kanya, yung Diyos na ito, hindi siya malayo. Kanya, gusto ko na ito ang makilala niyong Diyos. Dito tayo nabubuhay sa Kanya na Diyos. Yung sinabi kanina ni Pastor Marvin na He dwelt with us. Kanya, hindi siya malayo. Nasa atin ang Diyos. Kasi yung karakter ng Panginoon na sinasabi natin, He is omniscient. He is everywhere. Hindi siya malayo, kundi nasa atin ang Diyos. Napakaganda.
Ang pangatlong punto ay tinutukoy niya na ang Panginoon Diyos ay nais niyang malapit sa atin. Tayo rin ay malapit sa Kanya para magkaroon ng matibay na o malapit at maligayang ugnayan. Ganun pa man, idinidiin dito sa leksyon natin, sinabi ni Pastor Marvin at Pastor Jules, yung pagtupad ng kanyang mga kautusan upang maging ganap ang pag-ibig ng Diyos sa atin. Hindi magiging ganap ang pag-ibig ng Diyos sa atin kung walang pagtupad sa mga kautusan. Sinasabi nga ni Pastor Marvin, binasa natin kanina, sinungaling tayo. Kagaya tayo ni Satanas, di ba Pastor Marvin? Kung tayo ay nakakilala, may alam, pero hindi tumutupad, sinungaling tayo. Kapareho tayo ng kaaway, Pastor Jules, kung hindi tayo tumutupad. Kaya mahalaga na kung lahat ng paraan, kahit saan ka man pupunta, meron tayong batas, merong law, merong mga commandments, may mga rules na ating sinusunod. Para ito ay matupad natin at yun naman ay nagpapalapit sa atin. So kung tayo tumupad sa Panginoon, kung Kanyang kautusan, mapapalapit tayo sa Kanya, mga kapatid, sapagkat tinanggap natin ang Diyos. Kaya tayo'y pupunta na sa konklusyon, mga kapatid, na ang karakter ng Panginoon Diyos ay mahalaga na tulay na kilalanin natin, sapagkat sinisikap ni Satanas na baluktutin ang pagkilala natin sa Diyos. Kaya mag-ingat tayo pag tayo nagduda na. Tayo malapit sa Diyos kung tayo nagmamahalan sa pamamagitan ng pagtupad ng Kanyang mga kautusan. Maging tama at malinaw at personal na kilala natin siya kung tayo ay sumunod sa Kanyang kalooban at hinuhubog tayo sa pagtitiwala sa Kanya. At sa lahat ng mga ito, mga kapatid, kaya ang Diyos ay nagpapakilala, kaya na siya ay gumawa sa lahat ng mga bagay, siya ang tumubos, siya ang lumikha, at siya rin ang nagbibigay sa atin lahat ng ating mga kailangan. Sinasabi ni Pastor kanina, ang hinihingi niya sa atin ay malapit na ugnayan upang kilalanin natin. Sa pamamagitan niyan ay pagsamba ang lahat ng tugon ng bawat isa sa atin. Kaya, mga kaibigan at mga kapatid, maraming salamat sa iyong pagsubaybay sa programang ito, Oras ng Pag-aaral. At sa ating panghuli, makakarinig po tayo ng isang awitin. Pagkatapos ay hingin natin kay Pastor Marvin ang huling panalangin. Sa pag-ibig ni Jesus, ako'y kaniyang natagpuan. O Diyos, ang makilala ka ng lubusan ay aking hangarin. Lagi kong dalangin ang puso mo't kalooban. Sana'y malaman, maunawaan. Yan ang nais ko sa buhay, ang makilala kang tunay. Kung mawawala awit at
Sa puso ko'y tila pananalig ko'y naglaho. Kapag sarili ang sinusunod, nabibigo sa paglapit kong muli sa Diyos, nililingap ako. O Diyos, ang makilala ka ng lubos ay aking hangarin. Lagi kong dalangin ang puso mo't kalooban. Sana'y malaman, maunawaan. Yan ang nais ko sa buhay, ang makilala kang ang puso mo't kalooban. Sana'y malaman, maunawaan. Yan ang nais ko sa buhay, ang makilala kang tunay. Ang makilala kang tunay. Okay, Pastor Tayo Marvin. po ay manalangin. Dakilang Diyos, marami pong salamat na ipinakilala niyo po ang inyong sarili sa amin. At dahilan po sa pagpakakilala niyo kung sino po kayo sa amin, dahilan po sa inyong biyaya, nais po namin na kami po ay maging banal na kagaya po ninyo. May reflect po namin ang iyong pag-ibig. Ito po ay sa aming pansarili, hindi po namin kaya. Aming pong hinihingi na ang iyong biyaya, ang humility, ay aming pong maranasan upang sa ganon ang aming pagkakilala po sa inyo ay lalago po kami sa aming pananampalataya. Marami pong salamat sa pagdinig sa aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Okay, kaibigan, maraming salamat sa patuloy na pagsusubaybay sa programang ito, Mahal Ka ng Diyos. Kami rin ay nagmamahal sa iyo.